Mahigpit na binabantayan ni Jordan ang mga galaw ni Shawn. Ang layunin niya ay maakit ang atensyon ni Shawn. Kung hindi niya susubukan na mag-eavesdrop sa kanila, kung gayon ang maliit na skit ni na Jordan at Charleston ay walang kabuluhan. Siyempre, plan E lang ito. Kung nabigo ang plan E, mayroon pa ring plan Y at plan Y. Sa madaling salita, tiyak na ipapainom ni Jordan si Shawn ng life-saving soap mayon. Biglang napagtanto ni Jordan na isang maliit na butil na madilim ang kulay ay gumulong palapit sa kanya. Bilang miyembro ng mga lihim na pamilya, alam ni Jordan na kahit na ang pinakamaliit na bagay ay maaaring maging isang nakatagong aparato. Si Shawn siguro. Ngunit nanatiling kalmado si Jordan at nagkunwaring hindi ito nakikita. Sabi niya sa kanyang lolo na nag-aalala. Di ba sabi ko sa'yo hindi ka pwedeng uminom ng alak mayong gabi? Bilang tugon, sinabi ni Charleston, patuloy na hinihimok ako ni Chairman Rong, kaya hindi ko siya matatanggihan. Jordan, bakit ka nababalisa? Napakahalaga ba ng sopas na ito? Nagpakita ng galit na ekspresyon si Jordan. Pagkatapos ng ni-start na si Shawn na umalis sa bahay namin, tinanong mo ako kung ano ang nangyari sa kastilyo noong araw na yon, tama? Sinabi ko sa iyo ang lahat, tandaan? Napagpasyahan mo na ako ay isang Diyos at iginiit na itala ko ang lahat ng aking mga panaginip. Ang formula para sa sopas na ito ay nasa isa sa aking paulit-ulit na panaginip. Kung inumin mo ang sopas na ito na may esensya ng aking dugo sa partikular na oras na ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahang mahulaan ang hinaharap. Ano? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Shawn nang marinig niya ito sa pamamagitan ng kanyang listening device. Ang sopas na ito ay maaaring magbigay sa mga tao ng kakayahang hulaan ang hinaharap. Tuwang-tuwa si Shawn. Siya ay nag-iisip tungkol sa paghahanap ng isang bagong Diyos upang tulungan siyang isulong ang kanyang teknolohiya. Kung kaya niyang magkaroon ng superpower sa kanyang sarili, hindi niya kailangang umasa sa iba. Hahaha, tama ang pinili kong pumunta sa pagpupulong ngayong taon. Hindi ko inaasahan na aani ako ng napakaraming benepisyo. Tuwang-tuwa si Shawn at nagmamadaling umupo sa tabi niya ang kanyang asawa. Bagamat wala siyang suot na earphone, makikita sa kanyang ekspresyon na alam na niya ang nangyayari. Sinabi ni Charleston, sobrang nag-enjoy ako sa party kaya nakalimutan ko ang tungkol sa isang mahalagang bagay. Paano ito? Kukuha ako ng ilang espesyal na gamot ng pamilya namin para huminahon at maalis ang alak sa aking sistema. Pagkatapos, lalapit ako para uminom ng sopas. Si Jordan ay patuloy na mukhang balisa. Napatingin siya sa oras. Pero kailangan mong magmadali. Okay. Dahil doon, nagmamadaling umalis si Charleston. Pagkaalis ni Charleston, tumayo si Shawn. Brat, gusto mong bigyan ang iyong lolo ng kakayahang hulaan ang hinaharap. Hehe, bakit hindi mo ibigay sa akin? Ngumiti si Shawn at naglakad papunta kay Jordan dala ang kanyang katas ng prutas. Mr. Jordan, bakit ka nakatayong mag-isa sa sulok? Hindi ba kasama mo ang lahat? Ngumiti ng matamis si Shawn. Hindi na siya mapang-uyam gaya ng dati. Ipinagpatuloy ni Jordan ang kanyang pagkilos at sinabi sa isang inis na tono, "It's none of your business. Don't disturb me. Go and drink your fruit juice." Hindi naman galit si Shawn. Nang makita niya ang mangkok sa kamay ni Jordan, yumuko siya at hinigop iyon. Sa sobrang gulat ni Jordan ay agad niyang binawi ang kamay sa takot na maagaw ito ni Shawn. Tumawa si Shawn at sinabing, "Jordan, ang bango ng sopas mo. Gusto ko ng sopas. I wonder if I can rewrite ni. Tikman mo ang aking puwet. Magwala ka, unggoy ka." Binato na naman ni Jordan si Shawn ng mga kahalayan. Nagalit si Shawn. "Jordan, ako ang nakatatanda sa'yo. Paano mo ako napagsalitaan ng ganito? Wala ka bang manners?" Hindi nakaimik si Shawn. Si Jordan ang Diyos, ang pinakamarangal na buhay sa mundo, ngunit napakarumi niya. Sa totoo lang, karaniwang hindi ganoon kabulgar si Jordan. Never pa siyang nagmura ng ganito. Pero sinadya niyang gawin yon dahil alam niyang ito ang magti-trigger kay Shawn. Inisip lamang ni Jordan ang mga resulta. Pagpapatuloy ni Shawn, "Sige, sige. Bata ka pa naman. Dapat galit ka pa rin kay Park Anya. Actually, hindi naman ako interesado sa babaeng yon." Ngumisi si Jordan. "Not interested at all. Kung ganoon, bakit tuwang-tuwa kang nakayakap sa bewang niya?" Paliwanag ni Shawn, "Di ba ito ang standard dance position?
Kung galit ka dahil ninakaw ko ang first dance niya, paano ito? Hahayaan kitang suntukin para mailabas ang galit mo. Paano na? Gusto talaga ni Jordan na magtaas ng kamao para tamaan siya. Gayunpaman, ang pisikal na mukha na nasa harapan niya ngayon ay ang ama ni Lota na si Tom. Umiwas ng tingin si Jordan. Paano niya natamaan ang ama ni Lota? Shaun, napakasama mo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Jordan na walang magawa laban sa isang tao. Paano kung patayin ni Jordan ang taong nasa harapan niya? Malaya pa rin ang totoong Shaun. Walang nakakaalam kung nasaan ang tunay niyang katawan. Napangiti si Shaun. Anak, sa totoo lang, matagal na kitang gustong makatrabaho. Pwede tayong maging magkaibigan. Kung gusto mong makuha ang babaeng iyon, Park-an niya, matutulungan kita. Ginagarantiya ko na mamahalin ka niya hanggang kamatayan ngayong gabi. Bawal mo siyang hawakan. Binalaan siya ni Jordan. Mayroon akong paraan para manligaw ng mga babae. Bawal kang makialam. Kung si Jordan ang tipo ng lalaki na gagamit ng mga kasuklam-suklam na paraan para manligaw sa isang babae, matagal na niya itong ginawa kay Madam. Gusto ni Jordan na magustuhan siya ng babaeng ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto niyang ibaba ng mayabang na babaeng ito ang ulo at lumuhod sa harapan niya, nagmamakaawa sa kanya na maging lalaki niya. CJ. Hindi ko siya hahawakan. Gusto ko lang humigop ng sopas na ito. Pinagnanasaan pa rin ni Shaun ang mangkok ng sopas na yon. Agad na sumbat ni Jordan, bawal mong hawakan. Shaun, alam kong hindi ka ordinaryong tao at hindi kita sinusubukang maliitin. Pero hindi ka karapat-dapat sa sabaw na ito. Hindi karapat-dapat. Galit na galit si Shaun, pero at the same time, masigurado siya ngayon na pambihira ang sopas na ito. Naningkit ang kanyang mga mata, nag-isip si Shaun kung paano ito makukuha. Sa sandaling ito, biglang nag-ring ang phone ni Jordan. Sinagot ni Jordan ang tawag. Lota, anong meron? Ano? Hinahabol ka? Asan ka ngayon? Sige, malapit na ako. Hintayin mo ako dyan. Pagkatapos ibaba ang telepono, mukhang balisa si Jordan. Ang galing niya sa pag-arte. Shaun, may pinadala ka ba na susundan si Lota? Tanong ni Jordan sa kanya. Naguguluhan din si Shaun. Lahat ng mga lihim na pamilya ay nasa Morocco, ang bawat kilos nila ay maaaring masubaybayan ng pamilya Rong. Kahit may balak siya, wala siyang lakas ng loob. Ngunit sinabi ni Shaun, tama. Nagawa mo na ang paraan mo kay Lota. Hindi ko na siya gusto, kaya nagpadala ako ng taong pumatay sa kanya. Kung ayaw mong mamatay siya, hindi pa huli ang lahat para sumugod ngayon. At King we start. Muling sinumpaan ni Jordan si Shaun bago umalis. Hahaha. Si Jordan, ang idiot na yon, ay talagang bata. Talagang isinuko niya ang isang mahalagang bagay para sa isang simpleng babae. Pag-aari ko na ang mangkok ng sopas na ito. Hindi na itago ng mga skimid ang pananabik sa kanilang mga mukha habang hawak nila ang mangkok ng sopas na yon. Hubby, maaari ba talaga tayong gawing mga Diyos ng mangkok ng sopas na ito? Excited na naglakad ang babae at bumulong. Napangiti si Shaun. Ang sopas na ito ay naglalaman ng kakanyahan ng dugo ni Jordan. Kahit na hindi tayo maging mga Diyos-Diyosan, ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa atin na inumin ito. Clara, pagsaluhan natin itong mangkok ng sopas. Masayang tumango ang babae. Okay. Inabot muna ni Shaun ang bowl sa babae. Uminom ng kalahati ang babae bago ibinalik sa kanya ang bowl. Kinuha ni Shaun ang bowl at nilagok ang sopas. Pagkatapos inumin ito, nakaramdam ng sobrang kasiyahan si Shaun. Talagang matamis ang sopas na ito. Sa kasamaang palad, ito ang mga katawan ng mga magulang ni Lota. Kung gumagana ang sopas, sila ang makakakuha ng kakayahang hulaan ang hinaharap. Ngumiti ang babae. Ano ang pagkakaiba? Ang kanilang mga katawan ay nasa ilalim ng ating kontrol. Hanggat walang mag-alis ng mga aksesory na ito, ang mga skimid ay palaging magiging mga puppet natin. Ngumiti si Shaun at tumango. Tama. Sobrang saya ko ngayon. Tara sumayaw tayo. Magkahawak kamay silang dalawa at kakatalikod pa lang nang biglang namutla ang mukha nila. Si Jordan ay tahimik na nakatayo sa likuran nila. Parang multo lang. Ang isang mag-asawang nakisali sa mga nakakatakot na pamamaraan ng pangkukulam ay talagang natakot kay Jordan. Napaka-ironic. Nagulat si Shaun.
Jordan, hindi ka ba tumakbo ngayon? Hindi mo ba ililigtas si Lota? Pinagmasdan ni Jordan ang pag-inom nilang dalawa ng sopas at alam niyang nagtagumpay ang kanyang plano. Tuwang-tuwa siya. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Lota. Okay lang siya. Naglalaro siya ng video games sa kwarto niya. Nagbago ang ekspresyon ni Shaun. Di ba sabi mo naku? Baka may mali sa sopas na ito. Si Shaun ay isang matalinong tao. Nang makita niya ang confident at supladong ekspresyon ni Jordan, agad niyang napagtanto na baka nahulog siya sa bitag ni Jordan. Ngunit huli na ang lahat. Akmang gagalaw na silang dalawa, bumilis ang tibok ng kanilang mga puso at nawalan ng malay. Tusong tao talaga si Shaun. Sinigurado niyang matumba ang walang laman na mangkok ng sabaw habang siya ay nahulog. Basagin. Ang mangkok ay nahulog mula sa mesa at nabasag, na agad na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga pamilya. Napatingin ang lahat. Agad na sumigaw si Park Sang-joon at umakbay. Mr. Skmid, Mrs. Skmid. Anong problema? Nagmamadali din ang ibang mga bisita. Nang makitang bumagsak ang mag-asawang Skmid sa harap ng Jordan, lahat ay natakot kaya hindi sila nangahas na magsalita. Natitiyak ni Park Sang-joon na si Jordan ang may pananagutan sa nangyari sa mag-asawang Skmid, kaya agad niyang inutusan si Park Chan-young. Pumunta at tingnan kung ano ang kalagayan ng mag-asawang Skmid. Saglit na nag-alinlangan si Park Chan-young na parang walang lakas ng loob na sumulong. Si Park Anya naman ay hindi nagdalawang isip. Dumiretso siya sa magkasintahang nakahandusay sa lupa at yumuko, walang pakialam na dahil sa postura na ito ay mas lalong nagsisiwalat ang kanyang pananamit. Inilagay ang kanyang daliri sa ilalim ng kanilang mga ilong, at inilagay ang kanyang tainga sa kanilang mga dibdib upang makinig sa kanilang mga tibok ng puso. Hindi na humihina ang mga Skmid. Hindi rin tumitibok ang kanilang mga puso. Patay na sila. Patay. 2 tao mula sa 8 lihim na pamilya ang patay. Nagpanik ang lahat sa eksena. Sinamantala ni Park Sang-joon ang pagkakataon na ituro ang daliri kay Jordan. Jordan, napatay mo ba ang mga Skmid? Bakit mo ginawa yon? Mabilis na sumigaw si Park Chan-young. Sa palagay ko sinadya mong inorganisa ang party na ito para bitag at patayin kaming lahat, tama ba? Chairman Rong, masyadong mabisyo ang mga steel. Chairman Rong, pakisuyong tingnan na nabigyan ng hustisya. Pinikit ni Chairman Rong ang kanyang mga mata na may seryosong ekspresyon. Kung ang Steeles ay maglakas loob na patayin ang mga miyembro ng 8 dakilang pamilya, sisiguraduhin niyang masisira ang Steeles. Tumingin si Jordan sa lahat at itinuro ang mga katawan ng mga Skmid. Lahat mangyaring makinig sa akin. Ang 2 taong ito ay hindi ang mga Skmid. Alam ni Park Sang-joon ang katotohanan, ngunit siya ang unang sumagot. Bullshit! Malinaw na sila Tom Skmid at ang kanyang asawa. Ilang dekada na namin silang kilala. Paano kami magkakamali? How dare you claim that they're fake? Sinabi ni Jordan, ang kanilang pisikal na katawan ay si Tom Skmid at ang kanyang asawa, ngunit sila ay kinokontrol ni Shaun Handley at ng kanyang asawa. Natigilan ang lahat sa paghahayag na ito. Nagtanong si Jeng Anli, Jordan, sinasabi mo bang may kumokontrol sa katawan ng mga Skmid mula sa malayo? Tumango si Jordan. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Ngunit maaari kong tawagan ang anak ng mga Skmid na si Lota. Siya mismo ang magsasabi sa iyo ng totoo. Agad na tinawagan ni Jordan si Lota. Siya ay sumugod sa lalong madaling panahon. Sandaling natigilan si Miyamoto masaki nang makita niya si Lota. Suot niya ang parehong damit na isinuot niya sa kanyang disgis noong gabing iyon. Hindi ba't ganoon din ang suot ni Jody Steele noong gabing iyon? Ay, alam ko. Ikaw iyon. Sa wakas ay napagtanto ni Miyamoto Masaki. Hindi nakakagulat na nakita niyang napakapamilyar ni Jody Steele. Hello, Mr. Miyamoto. Binati ni Lota si Miyamoto Masaki at nauna sa lahat. Dahil nakilahok si Lota sa huling 2 dakilang pagpupulong, kilala siya ng lahat. Walang pag-aksaya ng panahon, sinabi ni Lota sa lahat ang nangyari sa kanilang pamilya. Hindi ko akalain na ganito pala kalaki ang mangyayari sa pamilyang Skmid. Ang napakalakas na pamilya ay nakontrol ng iba. Masyadong nakakatakot. Talagang nakakatakot pakinggan. Hindi nakakagulat na ang mga Skmid ay hindi dumalo sa mga huling pagpupulong at hindi na nakipag-ugnayan sa amin.
Si Shaun Handley ay mabisyo at kayang kontrolin ang pag-isip ng mga tao. Ang kanyang mga pamamaraan ay mas advanced kaysa sa alam natin. Kailangan natin siyang alisin. Kung hindi, ito ay 1 oras na lang bago tayo magdusa din. Tama. Nagsalita si Charleston. Lahat, wala kaming choice kundi idroga ang mga skimid ngayon. Hindi naman talaga sila patay. Kakapasok lang nila sa state of suspended animation. Kailangan lang nating tanggalin ang mga accessories nila at bigyan sila ng antidote. Pagkatapos, mabubunyag na ang katotohanan. Gayunpaman, mahigpit na sinabi ni Chairman Rong, bawal mong hawakan ang mga katawan ng mga skimid. Napakahalaga ng bagay na ito. Mula sa sandaling ito, haharapin ng pamilya Rong ang lahat. Mga lalaki, agad na ilagay si Skimid at ang kanyang asawa sa operating table upang makita kung ano ang kanilang kalagayan. Talaga bang ito ang sinasabi ng Stiles? May posibilidad pa bang mabuhay muli? Ilang lalaki ang lumitaw at dinala ang mga Skimid. Operating table. 12 ng kilometro ang layo ng pinakamalapit na ospital. Chairman Rong, kung hindi nila iniinom ang antidote sa loob ng kalahating oras, mamamatay talaga sila. Please believe me, I'm willing to guarantee it with Ella life. Si Charleston ay labis na nababalisa. Sinabi ni Chairman Rong, walang halaga ang iyong buhay. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili sa sinuman. Ang kanyang mga salita ay kumakatawan sa hindi mapag-aalinlangan ng otoridad. Ang pamilya Rong ay palaging pinuno ng 8 lihim na pamilya. Nakahanap sila ng 2 mesa at inilagay ang mga skimid sa kanila. Biglang lumitaw ang isang lie robot. Ang lie robot na ito ay ganap na puti. Kulay asul ang mga mata nito at matangkad at payat. Medyo mukhang Marvel's Vision. Ang lie robot ay dahan-dahang lumipat patungo kay Tom Skimid at sa kanyang asawa. Chairman Rong, ano ang robot na ito? Naguguluhan si Park Sang-jun. Paliwanag ni Chairman Rong. Ito ay isang lie robot na doktor. Ang operating table na sinasabi ko ay hindi 12 ng kilometro ang layo. Dito mismo. Napatulala si Park Sang-jun, maaari kang mag-set up ng operating table anumang oras at kahit saan. Gamit ang lie robot bilang attending physician. Oh and my God, ang teknolohiyang medikal ng pamilya Rong ay talagang napakahusay. Ibinuka rin ni Miyamoto Chujiro ang kanyang bibig. Napakagaling ni Chairman Rong. Si Charleston at Jordan ay natigilan din ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kapangyarihan ng pamilya Rong. Isang lie doktor. Ito ang teknolohiya ng hinaharap. Ito ay isang bagay na tanging ang pinakamataas na pamilya ang nagtataglay. Hindi Bill Gates, Warren Buffett o Jack Ma. Kung ikukumpara sa pamilya Rong, ang mga taong ito ay basura lamang. Sila ay mga magsasaka lamang na naninirahan sa ilalim. Ang pinakamalaking benepisyo ng isang doktor ng lie ay walang mga limitasyon sa lokasyon o oras. Ang isang pasyente ay maaaring gamutin anumang oras, kahit saan. Ngunit gaano kahusay ang lie doktor na ito? Ang doktor ng lie ay patuloy na naglalabas ng mga bagay sa isang kahon. Hindi nagtagal, napalibutan ito ng iba't ibang instrumentong medikal. Utos ni Chairman Rong, tingnan ang kalagayan ng 2 tao sa mesa. Ang doktor ng lie ay nagsagawa ng isang pisikal na pagsusuri at sumagot, walang mga palatandaan ng buhay. Ang kanilang mga puso ay tumigil sa pagtibok. Gusto mo bang buhayin sila? Ituloy agad. Sandali. Humakbang si Jordan at sinabi kay Chairman Rong, Chairman Rong, alam kong mas mataas ang iyong pamilya kaysa sa ibang mga pamilya pagdating sa medisina, gayon din sa marami pang aspeto. Tiyak na man-neutralize ng iyong lie doctor ang gamot ko. Gayunpaman, kung gagamutin mo sila ngayon, mawawalan ng saysay ang ating mga pagsisikap. Humakbang din si Lota. Chairman Rong, kung hindi mo muna tatanggalin ang mga accessories na yon sa aking mga magulang, hindi ko sila magiging tunay na magulang kahit na magising sila. Oh, talaga bang may mga mahiwagang accessories sa mundong ito? Medyo nagulat si Chairman Rong. Palagi niyang ipinagmamalaki na alam niya ang lahat ng pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo, ngunit ang bagay na ito ay malinaw na lampas sa kanyang pangunawa. Lumapit din si Zheng Anli at sinabing, naniniwala akong hindi magsisinungaling sa atin ang 2 batang ito. Susuriin ng pamilya Zheng ang mga accessories na ito para makita kung may espesyal sa kanila. Waylon. Inay. Lumakad pasulong si Zheng Waylon at maingat na hinubad ang lahat ng accessories sa skimids.
Pagkatapos ay naglabas si Jeng Weilun ng isa pang Lai robot. Ang robot na ito ay mas maliit kaysa sa Rong family. Kasing laki ito ng manika. Ibinigay ni Jeng Weilun ang mga accessories sa robot at sinabing, Jarvis, suriin mo ang mga accessories na ito. Ding! Agad na iniskan ng robot ang mga accessory na naglalabas ng listahan ng impormasyon habang ginagawa ito. Natukoy, ang target na bagay ay naglalaman ng isang maliit na kamera, isang maliit na aparato sa pakikinig, isang maliit na sensory nervous system. Nagulat si Jarvis ng maraming bagay na hindi maintindihan ng sinuman, ngunit isang bagay ang malinaw, ang mga aksesory na iyon ay hindi lamang simpleng mga dekorasyon. Sinabi ni Jeng Anli, Jarvis, hanapin ang lokasyon ng mga taong nakikinig sa mga device. Iniulat ni Jarvis. Pagsubaybay na tagpuan ang target na lokasyon, Switzerland. Bulalas ni Park Sang-jun, ang teknolohiya ng pamilya Jeng ay kamangha-mangha. Nagagawa nilang mahanap ang lokasyon ng mga taong responsable para sa mga kagamitan sa pakikinig. Si Miyamoto Chujiro ay humanga rin. Ang antas ng teknolohiya ng mga pamilyang Rong at Jeng ay talagang mas mataas kaysa sa atin. Itinuro ni Jeng Anli, putulin ang mga signal mula sa mga device. Beep. Biglang umagos ang mga butil ng usok mula sa mga accessories. Anunsyo ni Jarvis. Ang mga signal ay naputol. Ang kabilang partido ay hindi na makakarinig, makakasubaybay at makakontrol ng malayuan. Utos ni Chairman Rong. I-resuscitate kaagad ang pasyente. Nagsalita si Charleston. Chairman Rong, mayroon akong antidote dito. Hanggat iniinom nila ang gamot na ito, magiging maayos sila. Ngunit ikinaway ni Chairman Rong ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Sa isang banda, hindi nagtiwala si Chairman Rong sa pamilya Steele. Pagkatapos ng lahat, ang Steeles ay kumilos sa kanilang sariling kasunduan at pinlano ito nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ito ay ginawa sa kanya ng labis na hindi nasisiyahan. Sa kabilang banda, nais din ni Chairman Rong na samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanilang lakas sa harap ng ibang mga pamilya. Talagang kahanga-hanga ang mga kasanayang medikal ng pamilya Rong. Kailangan lang nila ng lain na doktor para agad na buhayin ang mag-asawang Schmid. Si Tom Schmid at ang kanyang asawa ay unti-unting nagising. Daddy, Mommy. Hinawakan ni Lota si Tom sa isang braso at ang kanyang ina sa kabilang braso, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Binuksan ni Tom ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lota ay napaluha rin siya. Lota! Baby ko! Oh my God, okay ka lang. Thank God! Bagamat mukhang nanghihina si Tom, desperado pa rin niyang niyakap si Lota. Ganoon din ang ina ni Lota. Nang makitang sa wakas ay muling nagsama-sama ang pamilya ng tatlo, sobrang natouch ang iba, lalo na si Jordan. Phew! Sa wakas natupad ko na ang pangako ko sa'yo. Ngumiti si Jordan kay Lota. Tuwang-tuwa siya para sa kanya. Pagkaraan ng ilang saglit na yakap, pinunasan ni Lota ang kanyang mga luha at sinabi sa kanyang ama, Daddy, salamat lang kina Charleston at Jordan na naligtas ka ngayon. Ang pamilyang Steele ang nagligtas sa amin. Lumapit si Tom at ang kanyang asawa kay Charleston at lumuhod sa lugar. Oh, hindi na kailangan para dito. Tom, mangyaring bumangon, nagmamadaling sabi ni Charleston. Luhaan ang mukha ni Tom habang nakaluhod sa lupa. Sinabi niya kina Charleston at Jordan, akala ko ang aking asawa at ako ay magiging mga tuta ng pamilya Handley sa buong buhay namin at hindi na muling makikita ang liwanag. Iniligtas kami ng mga Steele. Talagang maaalala namin ang malaking pabor na ito. Ang aming pamilya ay handang gawin ang lahat para sa pamilya Steele. Ngumiti si Charleston habang tinutulungan si Tom na makatayo. Tom, masyado kang magalang. Lahat tayo ay mula sa 8 dakilang pamilya. Paano ako hindi makakatulong kung alam kong may problema ka? Sa sandaling ito, si Park Sang-jun ay puno ng panghihinayang. Damnit, ang pamilya Schmid ay pinalaya na. Kapag nabawi na nila ang dating kapangyarihan, ituturing nila ang Steeles bilang kanilang tagapagligtas. Sa oras na iyon, mas magiging mahirap na alisin ang Steeles. Parehong alam ng pamilyang Steele at Park ang tungkol sa lihim ng pamilya Schmid. Gayunpaman, ang mga aksyon ng dalawang pamilya ay ganap na naiba. Sinubukan ng pamilyang Park ang kanilang makakaya upang pasayahin ang usurper na si Shawn Handley, habang pinili ng Steeles na tulungan ang pamilya Schmid na mabawi ang kanilang kapangyarihan.
Ngayon, ang relasyon sa pagitan ng mga pamilyang Steele at Schmid ay hindi masisira. Sa wakas ay nagkaroon ng kakampi ang pamilyang Steele sa mga lihim na pamilya. At lahat iyon ay salamat kay Jordan. Kung hindi niya nakilala si Lota, iniligtas siya mula sa kastilyo ng Switzerland at nakahanap ng paraan upang matulungan ang kanyang mga magulang na alisin ang kontrol ni Shawn sa kanila. Paano sila nakamit ng gayong tagumpay ngayon? Nadismaya si Jess. Nakapasok na siya sa virtual na laro at nakilala si Lota bago si Jordan. Gayunpaman, hindi niya naisip na mas makilala pa si Lota. Sa tuwing magkikita sila, buhosan na lang niya ito ng mga papuri. Bagamat si Lota ay ang banal na dalaga ng Switzerland, siya ay isang maliit na babae at napakadaling suyuin. Kung si Jesse ay nakipag-ugnayan sa kanya ng may katapatan, sa halip na maging peke at magpakawala, maaaring siya ang nakamit ang tagumpay na ito ngayon. Kung tutuusin, kasing kaya niya si Jordan. Nagtanong si Chairman Rong, Tom, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari? Paano ka nakontrol? Sino ang utak? Natahimik ang lahat at nakinig ng mabuti. Bumuntong hininga si Tom, puno ng panghihinayang ang mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan siyang nagsalita. Iyon ay 13 taon na ang nakalilipas. Ang pangalawang anak ni Mr. Steele, si Randall Steele, ay nagdala ng isang lalaki sa Switzerland upang hanapin ako. Sinabi niya na siya ay napakatalino at walang katulad na henyo. At ang lalaking iyon ay si Shawn Handley. Ang lalaking kumokontrol sa pamilya ko. Nang marinig ito, sina Charleston, Jess at Jordan ay nagtuwid ng kanilang mga gulugod sa pagkagulat. Randall. Kilala ni Randall si Shawn. Si Charleston ay labis na nabalisa. Pangalawang tiyo. Nataranta sina Jess at Jordan. Si Randall ay biolohikal na kapatid ng kanilang ama, si Rowan. Namatay siya noong napakabata pa ni Jordan, mga 12 hanggang 13 taon na ang nakararaan. Walang nakakaalam na kakilala niya si Shawn. To think na sabay pa silang pumunta sa Switzerland para hanapin si Tom. May kinalaman ba kay Shawn ang pagkamatay ni Randall? Tanong ni Charleston. Mukhang gulat na gulat si Tom. Patay na ang anak mo. I'm really not sure about that. Lumapit sa akin si Randall noon para irekomenda si Shawn. After some observation, I realized that Shawn is really very talented. I believe that he would be helpful in Eli family's research of an invisibility cloak, so keep him Eli in my side. I didn't expect that in the end, he used some unknown spell to bewitch me. Napansin ni Park Sang-joon ang isang mahalagang detalye at nagtanong, Tom, ang iyong pamilya ay nagsasaliksik ng invisibility cloaks. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang proyekto sa pagsasaliksik. Halimbawa, nagustuhan ng pamilyang Park na magsaliksik ng mga diskarte para mapabata ang mga tao. Nagustuhan ng pamilyang Miyamoto na bumuo ng mga pamamaraan na magpapalakas sa pisikal ng mga tao. Samantala, itinuon ng pamilyang Schmid ang kanilang mga pagsisikap sa teknolohiyang invisibility. Tumango si Tom. Kami ng aking asawa ay mas mahiyain. Sa tingin namin ay mas ligtas kung maaari kaming maging invisible. At magiging mas kawili-wiling pagmasdan ang mundo habang kami ay hindi nakikita. Sa ganoong paraan, maaari kaming pumunta saan man namin gusto. Biro ni Miyamoto Masaki. Magiging mas maginhawang sumilip sa magagandang babae. Hahaha. Nagtawanan si Jeng Weilun at ang iba pa. Medyo nabigla si Chairman Rong. Tinanong niya, ito ba ay isang quantum invisibility cloak? Gaano kalayo na ang iyong pananaliksik? Tumango si Tom. Ang aming pananaliksik ay umabot na sa humigit kumulang 80% na pagkumpleto. Hindi na ito nakikita ng mata. Gayunpaman, hindi pa rin kami makatakas sa infrared, microwave at thermal imaging detection. Tumango si Chairman Rong. Nag-aaral din kami ng quantum invisibility cloaks. Ang pag-unlad namin ay halos kapareho ng sayo. Pagkaraang mamatay ang Diyos-Diyosan, hindi na kami nakakuha ng anumang karagdagang tagumpay. Bilang resulta, isinantabi namin ang proyekto. Ang pamilya Schmid ay mayroon ng napakalakas na teknolohiya 10 taon na ang nakakaraan. Nagmamadaling humingi ng tawad si Charleston. Mr. Schmid, I'm very sorry. Hindi ko alam na kakilala ng anak ko ang demonyong iyon, si Shawn Handley. Idinawit kita at pinahirapan ka sa loob ng maraming taon. Mangyaring tanggapin ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Nagmadali si Tom upang hawakan ang mga kamay ni Charleston.
Mr. Steele, hindi na kailangan nito. Naniniwala akong wala kang kinalaman dito. Kung hindi, hindi mawawala ang iyong pinakamamahal na anak. Mr. Jordan, kung hindi ako nagkakamali, nang hanapin ako ni Randall, nasa ilalim na siya ng kontrol ni Shaun. Siguradong si Shaun ang nasa likod ng kanyang pagkamatay. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Naalala pa niya na napakahusay ng pakikitungo sa kanya ng kanyang tiyuhin at tinuruan siya ng maraming bagay. Ngunit ngayon, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magkita muli. Ang maldita na si Shaun ay naglakas loob na pumatay ng isang miyembro ng pamilya Steele. Nanumpa si Jordan na ipaghihiganti niya ang kanyang tiyuhin. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Tom sa karamihan ng tao at muling lumuhod. Mabilis na sinabi ng lahat, "Tom, ano ang ginagawa mo?" Sinabi ni Tom, "Chairman Rong, Madam Jeng, Mr. House, Mr. Addington, Mr. Steele, Mr. Miyamoto at Mr. Park, nakikiusap ako sa inyong lahat na tulungan akong alisin si Shaun Handley at tulungan akong mabawi ang aking tahanan." Napaluhod din ang asawa ni Tom at si Lota. Sinasakop na ngayon ni Shaun ang kanilang Swiss castle, pati na rin ang kanilang mga negosyo at ari-arian. Ang tatlong skimid ay hinding-hindi na maibabalik ang lahat sa kanilang sarili. Si Jordan ang unang nagsalita. "Tito, Auntie, Lota, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang patayin si Shaun at bawiin ang pag-aari mo." Sumang-ayon si Chairman Rong. Nakakatakot na tao si Shaun. Kung makokontrol niya si Tom, makokontrol din niya ang ibang mga pamilya. Sa panahong iyon, mahuhulog na sa kanyang mga kamay ang mga taon ng pinaghirapang pagsasaliksik. Kailangang maalis ang taong ito. Tumawa si Jeng Ani. Ano pa ang hinihintay natin? Sabay na tayong umalis. Nasa Switzerland siya. Tara na. Tara na. Sa pag-isip na yon, ang 8 dakilang pamilya ay umalis mula sa Morocco. Lahat sila ay lumipad patungo sa Switzerland sakay ng kanilang hindi nakikitang mga eroplano. Ang 7 eroplanong ito ay kumakatawan sa pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo. Kung makikita ito ng mga ordinaryong tao, siguradong sasabog ang isip nila. Samantala, sa kastilyo ng pamilya Schmid sa Switzerland, ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae na may masasamang ekspresyon ay galit na galit. "Ah! Jordan! Sinira ng bastard na ito ang lahat ng pinaghirapan ko. Papatayin ko siya." Si Shaun ay nagwawasak ng mga bagay sa isang madilim na silid na parang baliw. Bagamat si Tom at ang kanyang asawa ay pisikal na nasa dakilang pulong sa Morocco, si Shaun at ang kanyang asawang si Clara ang kumokontrol sa kanilang mga katawan mula sa Swiss castle. Kanina pa, tumigil sa paggana ang puso at utak ng mag-asawang Schmid. Tumigil na rin sa paggana ang mga accessories ni Shaun. Malungkot ang mukha ni Clara habang nag-aalalang sinabi, "Shaun, natuklasan na tayo ng mga lihim na pamilya. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Agad na ilagay ang ating mga depensa at maghanda upang harapin ang kaaway. Umiling si Shaun. "Hindi, kung ang pamilyang Steele lang, tiwala ako na walang makakalabas dito ng buhay. Ngunit lahat ng mga lihim na pamilya ay sama-samang umaatake sa atin. Maging ang pamilya Rong. Hindi maarok ang lakas ng pamilya Rong. Talagang hindi tayo ang kakampi nila. Ang tanging paraan ay ang umalis kaagad sa lugar na ito at magtago mula sa kanila." Ang mga salita ay nagpalungkot kay Clara. Mahal ng mga babae ang kanilang mga tahanan. Bagamat hindi ito ang kanilang tunay na tahanan, 10 taon na sila rito. "Umalis? Saan tayo pupunta?" tanong ni Clara. Mabangis na sinabi ni Shaun, "Binigyan ko ng pagkakataon si Charleston na makipagtulungan sa amin, ngunit bumalik siya sa kanyang salita. Si Charleston ay malapit ng magnegatibo 80. Nakatadhana siyang mamatay bago magnegatibo 80. Wala akong pakialam na tulungan siyang harapin ang kanyang kapalaran ng mas maaga. Clara, pagkatapos umalis sa Switzerland, pupunta ako sa England at pupunta ka sa Vie." Medyo nag-atubili si Clara na makipaghiwalay kay Shaun. Ang igis. Tumango si Shaun. Nakatira si Jordan sa Villa ngayon. Magtago ka muna sa Villa at pag-aralan mo ang sitwasyon ni Jordan doon. Pagkatapos kong makitungo kay Charleston, sasama ako sa iyo, pagkatapos ay maaari nating ayusin ang mga marka natin sa kanya. Okay. Hindi man lang nag-impake ng kanilang mga bagahe, agad na umalis ang mag-asawa sa kastilyo. Nakatayo sa labas ng kastilyo at tinitingnan ang lugar kung saan siya nanirahan sa loob ng 10 taon, na ikuyom ni Shaun ang kanyang mga kamao.
Jordan, ikaw ang pumilit sa akin na umalis sa aking tahanan. Babayaran kita para dito. Isinusumpa ko ito sa aking buhay. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga lihim na pamilya sa labas ng Swiss Castle. Gayunpaman, hindi sila direktang pumasok. Gumamit ang pamilya Rong ng high-tech na teknolohiya para iskan ang loob at labas ng kastilyo. Natuklasan nila na maliban sa ilang pusa, walang palatandaan ng buhay. Pagkatapos noon, nagpadala ang pamilya Rong ng higit sa isa-0 robot upang mag-navigate sa kastilyo. Ito ay upang alisan ng takip ang anumang mga bitag na maaaring inilatag ni Shaun para sa kanila. Sinubukan din nila ang hangin sa loob at labas ng kastilyo, gayon din ang anumang sulok at sulok na maaaring magdulot ng banta. Matapos makumpirma na ligtas na ang lahat, pumasok ang mga miyembro ng mga lihim na pamilya sa kastilyo. Mukhang nakatakas na si Shaun, sabi ni Chairman Rong. Sinabi ni Zheng Anli, matalino siya. Alam niya na ang pag-aaway sa amin ay hahantong lamang sa kamatayan. Gayunpaman, hanggat hindi namin mahuhuli ang lalaking iyon, hindi kami makakatulog sa gabi. Tumango si Chairman Rong. Masyado niyang alam ang mga sikreto natin. Dahil dito, dapat itong maalis sa lalong madaling panahon. Sa lahat, ipinapahayag ko na mula ngayon, lahat ng malalaking pamilya ay magtatalaga ng mga lalaki upang hanapin si Shaun Handley at ang kanyang asawa. Kapag nahanap na, sila ay agad na papatayin. Pumayag. Tanong ni Chairman Rong. Tom, walang laman ang kastilyong ito. Bakit walang tao dito? Nasaan ang iyong mga orihinal na tao? Mahinang umiling si Tom. Ang iba ko pang miyembro ng pamilya at mga subordinates ay pinatay lahat ni Shaun. Sinabi ni Charleston, ngunit sa kabutihang palad, hindi nahawakan ni Shaun ang kayamanan at pangkat ng pananaliksik ng Skimid. Si Tom ay mayroon pa ring malawak na mga ari-arian at high-end na teknolohiya. Ilang oras na lang bago mabawi ng pamilya Skimid ang kanilang dating kaluwalhatian. Ngunit itinuro ni Chairman Rong. 3 na lang ang pamilya ng mga Skand at wala nang pinagkakatiwalaang katulong para protektahan sila. Paano kung bumalik si Shaun? Paano ito? Magpapadala ako ng 200 katao, pati na rin ang pinaka-advanced na teknolohiya ng pamilya Rong para makabuo ng safety protection device para sa kastilyo. Ginagarantiya ko na kahit gaano kahusay si Shaun, hindi siya makakapasok. Mukhang napakabait at mapagbigay ni Chairman Rong. Nag-aalok siya na tulungan ang pamilya Skimid. Pero hindi gumingiti si Tom. Wala rin ang ibang mga pamilya. Hindi sila mga hangal na tao. Masasabi nila na gustong ipadala ni Chairman Rong ang kanyang mga tauhan para bantayan ang lugar na ito dahil gusto niyang sakupin ito. Gusto nilang kunin ang mga ari-arian at pananaliksik ng pamilya Skimid. Gayon din, masasabi ni Jordan kung ano ang intensyon ni Chairman Rong. Sabi ni Jordan, natatakot ako na kung gagawin mo ito, hindi lang si Shaun ang hindi makapasok. Bukod sa mga Rong, ang iba pang mga pamilya ay mapipigilan din, di ba? Kung ganoon, tawagin na lang natin ang lugar na ito na Rong Castle mula ngayon. Kakailanganin ko ba ang iyong pahintulot na pumunta at bisitahin si Lota? Mabilis na nagsalita si Charleston. Jordan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi iyon sinasadya ni Chairman Rong. Mayabang na itinaas ni Chairman Rong ang kanyang ulo. Sinisikap ko lang na tulungan ang pamilyang Skimid. Bilang miyembro ng 8 dakilang pamilya, mayroon tayong responsibilidad na protektahan sila. Maliban kung mayroon kang mas mahusay na paraan, hindi ko tatalikuran ang aking responsibilidad. Nangingibabaw. Ang pananaliksik ng pamilyang Skimid tungkol sa mga kuhantom na invisibility na balabal ay mas mataas sa pamilya Rong. Malinaw na interesado si Chairman Rong sa kanilang pananaliksik at gusto niyang kunin ito para sa kanyang sarili. Nakaramdam ng pagod at desperado si Tom Skimid. Tumalon lang siya mula sa kumukulong kaldero para mapunta sa apoy. Ayaw na niyang maging puppet ng iba. Ngunit siya at ang kanyang asawa ay pinahirapan ni Skimid sa lahat ng mga taon na ito. Ang kanilang isip at katawan ay nasa bingit na ng pagbagsak. Sa eroplano kanina, gumamit si Chairman Rong ng lie doctor para magsagawa ng physical check-up para sa kanilang dalawa. Natuklasan niya na ang kanilang mga utak ay malubhang may kapansanan at hindi na magamot. Ngayon, ang dalawa sa kanila ay kailangang magpahinga ng hindi bababa sa 20 oras sa isang araw. Maaari lamang silang maging malinaw sa loob ng mga 2 hanggang 3 oras bawat araw. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng intensyon ang mga Rong na sakupin ang pamilya Skimid.
Biglang sinabi ni Tom, salamat sa iyong kabaitan, Chairman Rong. Tama ka. 3 na lang tayong pamilya ngayon. Kailangan ko nga ng proteksyon. Gayunpaman, hiniling ko na sa mga Steele na protektahan tayo. Hindi ka na kailangang guluhin, Chairman Rong. Natigilan si Chairman Rong. Ano? The Steeles? Ibig mo bang protektahan ka ng Steeles ng mas mahusay kaysa sa aming makakaya? Hehe, ginawa nga ng pamilya Steele na tingnan sila ng iba sa ibang pagkakataon sa pagkakataong ito. Superior sila sa mga medical na aesthetics at pagpapalakas ng lakas. Naniniwala ako na dapat ay napakalakas din nila sa mga tuntunin ng teknolohiya ng seguridad. Ang pamilya Rong ay umaasa na makipagkumpetensya sa Steeles sa aspetong ito. Si Charleston ay nasa isang mahirap na posisyon. Ang gamot sa pagpapalakas ng kabataan at Mirakuru Serum ay pawang mga kasinungalingan. Kung kalabanin nila ang mga Rong, tiyak na matatalo ang pamilya Steele. Ngumiti si Tom. Nagkamali si Chairman Rong. Pinili ko ang pamilyang Steele hindi dahil mas malakas sila kaysa sa pamilyang Rong. Ito ay dahil ang mga Steele ay you. Pinutol ni Chairman Rong. Yung mga saviors mo. Iyan nagkaroon din ako ng kamay sa pagliligtas sa iyo. Ginamit ko ang lie doctor ko para iligtas ka at ang asawa mo. Gumawa ng poison soap ang pamilya Steele para patayin ka. Alam ni Tom ang buong kwento kaya nagpatuloy siya sa banayad na tono. Hindi, gusto kong sabihin na ang pamilya Steele ay ang aming mga in-laws. Natigilan ang lahat mula sa 8 dakilang pamilya. Kasama si Jordan. Ngumiti si Tom at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Sa pagpunta dito, sinabi sa akin ng aking anak na gusto niya si Jordan. Alam kong palaging inaalagaan ni Jordan ang aking anak na babae. Kaya naman, handa akong gamitin ang quantum invisibility cloak ng aming pamilya bilang dote para opisyal na magpakasal sa pamilya Steele. Quantum invisibility cloak. Natigilan ang lahat. Ito ay isang bagay na gustong magkaroon ng bawat pamilya. Ang invisibility na balabal na ito ay hindi lamang para sumilip sa mga dilad. Kung ginamit sa larangan ng digmaan, sa sasakyang panghimpapawid at mga kanyon, ito ay magiging isang walang talo na pag-iral. Nagbigay ng suporta si Miyamoto Chujiro. Kung ang mga Schmid at Steele ay naging biyenan, sila ay magiging pamilya. Talagang mas angkop para sa mga Steele na magpadala ng kanilang mga tropa upang protektahan sila. Walang imik si Chairman Rong. Kung talagang biyenan ang dalawang pamilya, hindi nararapat na magpadala siya ng kahit na sino. Nakangiting tanong ni Tom kay Jordan, Jordan, willing ka bang pakasalan si Lota? Habang si Charleston ay puno ng mga ngiti, si Jess ay nakakabaliw na nagsiselos. Gayunpaman, awkward na sinabi ni Jordan, ngunit, Tio, mayroon na akong 2 asawa. Ngumiti si Tom. Alam ko yon. Ayos lang dahil ang iyong 2 asawa ay hindi mula sa 8 lihim na pamilya. Ang mga lalaki at babae ng 8 dakilang pamilya ay itinuturing na hiwalay sa iyong karaniwang mga kamag-anak. Tulad ng kung paano may asawa si Emil Park Anya, ngunit dahil hindi siya mula sa isa sa 8 dakilang pamilya, tinitignan pa rin namin siya bilang isang solong babae. Ganoon din kay Mr. Miyamoto Masaki. Pumayag naman yung iba. Sa kanilang pananaw sa mundo, hindi nila tinatrato ang mga tao sa labas ng 8 dakilang pamilya bilang mga tao. Ngunit para kay Jordan, bagaman hindi mula sa 8 malalaking pamilya sina Loren at Victoria, itinuring niya pa rin sila bilang kanyang tunay na pag-ibig. Hindi niya sila pababayaan o hihiwalayan para sa isang babae mula sa mga lihim na pamilya. Hindi niya hahayaang magdusa ang 2 babaeng ito. Nang makitang nag-aalangan si Jordan, halatang ayaw niyang pumayag sa kasal na ito. Tinitigan ni Park Sang-John si Park Chan-young. Agad namang lumuhod si Park Chan-young sa harap ni Tom. Tito. Tita. Matagal ko nang gusto si Lota. Pangarap ko siyang makasama. At wala akong asawa. Dahil ayaw ni Jordan, please let me be your son-in-law. I swear that I will treat the 2 of you as my biological parents. Is promise not to let that demon Sean na harass you again. Masyadong walang hiya ang pamilya Park. Nagustuhan nila ang hindi nakikitang teknolohiya ng balabal ng mga skemid at walang kahihiyang lumuhod para humingi ng kamay ni Lota sa kasal. Ilang oras na ang nakalipas, naging chummy pa rin sila ng demonyong si Shaun. Ngunit ngayon, nangako sila na hinding-hindi sila hahayaang guluhin sila ni Shaun. Anong biro? Hindi hahayaan ni Jordan na kunin ng pamilya Park ang pamilya ni Lota.
Gusto man niyang tumanggi, wala siyang choice ngayon. Sinong nagsabing ayaw ko? Park Chan-young, karapat-dapat ka bang kunin ang babae ko? Tanungin mo si Lota kung sino ang gusto niya. Gusto kita, Jordan, masayang sagot ni Lota. Isang malakas na suntok ang sagot ni Lota kay Park Chan-young na nakaluhod na at nag-propose sa kanya. Ngumiti si Jordan kay Park Chan-young. Narinig mo ba yon? Awkward na tumayo si Park Chan-young at galit na tinuro si Jordan. Jordan, itigil mo na ang pagpapanggap. Matagal mo nang kilala si Lota. Kung gusto mo siya, matagal na kayo. Hindi mo siya gusto. Nagsisinungaling ka sa aming lahat. Nagulat si Chairman Rong. Oh, ganun ba? Nagulat si Chairman Rong. Bagamat bata pa si Lota, ang kanyang figura ay katulad na ng isang mature na babae at hindi maikakailang kaakit-akit siya. Maging siya ay nakaramdam ng tukso sa kanya. Sana hindi kayo nagtutulungan para lokohin kami ng dalawang pamilya. Dapat mong patunayan na magkasintahan talaga kayo. Tumigil sandali si Jordan. Kung hindi siya nagpakita sa kanila ngayon, hindi sila maniniwala sa kanya. Kaya naman, lumapit si Jordan kay Lota at hinalikan siya. Sapat na ba ito? Tumingin si Jordan kay Chairman Rong. Ganti ni Park Chan-young. Anong ibig sabihin ng isang halik lang? Dapat kang matulog sa kanya. Kaya mo bang ipagkanulo ang iyong dalawang asawa at matulog sa ibang babae? Hehe, Jordan, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman para sa sina Lauren at Victoria. Siguradong hindi mo ito magagawa. Itigil ang pagpapanggap. Kung pakakasalan ako ni Lota, mas mapasaya ko siya. Galit na galit si Jordan. Tila palihim siyang inimbestigahan ni Park Chan-young. Ang dami niyang alam tungkol kay Lauren at Victoria. Tumahimik ka. Sigaw ni Jordan kay Park Chan-young. Ngunit mapilit din si Chairman Rong. Tama si Park Chan-young. Ang iyong mga aksyon ay hindi sapat na kapanipaniwala. Biglang nagsalita si Tom. Jordan, mayroong isang espesyal na silid sa itaas na palapag ng kastilyo. Ito ay personal na itinayo ni Shaun. Ang ni-starred na iyon ay palaging may hindi tamang pag-iisip tungkol kay Lota, at binalak niyang dalhin si Lota sa silid na iyon sa seremonya ng kanyang pagtanda at gawin siya noon. Bagamat ang silid ay itinayo para sa isang masamang layunin, ito ay napakahusay na pagkakagawa. Bakit hindi niyo tingnan ni Lota? Napukaw ang interes ni Miyamoto Masaki. Magandang ideya yan. Tara na at tingnan natin. Dumating ang 8 dakilang pamilya sa silid sa itaas na palapag ng kastilyo. Pagkatapos buksan ng pinto, ang silid ay naiilawan ng isang atmospheric red glow. Kasabay nito, mayroong napakasensuous na halimuyak. Agad na sinubukan ni Chairman Rong ang halimuyak sa silid. Ang halimuyak na ito ay may nakakabighaning epekto sa kapwa lalaki at babae. Kung magtagal ang 2 tao sa kwartong ito, mauwi sila sa pagtulog sa isa't isa kahit na mortal silang magkaaway. Paano ito? Jordan, Lota, dahil sinabi mong magsasama kayo, pareho kayong mananatili sa kwartong ito ng 12 oras. Kung tatanggi ka, ang pamilya Rong ang hahabulin ng seguridad para sa kastilyong ito. Paano yon? Natural na payag si Lota. Ang puso niya ay kay Jordan na. Ngayon, nakadepende ang lahat kung pumayag si Jordan. Kung pumayag si Jordan, tiyak na magtatapos ang pagtatalik nila ni Lota pagkatapos manatili sa kwartong ito ng 12 oras. Makukulam sila sa bango ng kwarto. Ililigtas nito ang pamilya Schmid, ngunit ang huli ni Jordan ay pagtataksil sa kanyang mga asawa. Kung tumanggi si Jordan, ang pamilya Schmid ay makokontrol ng pamilya Rong. Sandaling nag-isip si Jordan at ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Jordan. Naniniwala si Charleston na tatanggi si Jordan. Gayunpaman, sinabi ni Jordan, ang 12 oras ay hindi sapat para sa akin na may isang nangungunang kagandahan tulad ni Lota. Dapat tayong manatili dito nang hindi bababa sa isang buong araw at gabi. Isang buong araw at isang gabi. 24 oras iyon. Natitiyak ni Chairman Rong na sa nakakaakit na halimuyak sa silid na ito, gaano man kadeterminado sina Jordan at Lota, hindi nila ito matitiis sa loob ng 12 oras. Kung i-extend ng 24 hours ang oras, siguradong magsisex silang dalawa. Jordan. Tuwang-tuwa si Lota. Nagustuhan na ba siya ni Jordan? Gayunpaman, nagsimulang magsisi si Park Chan-young. Sinumpa niya ang sarili sa kanyang puso.
Park Chan-young, ang tanga mo. Bakit mo pinagdududahan si Jordan? Itinulak mo ang babaeng gusto mo sa kama ni Jordan. Dahil nagkakasundo na ang lahat, hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lota at pumasok sa espesyal na silid. Nakalock ang pinto mula sa labas. Hindi makaalis sina Jordan at Lota bago matapos ang 24 na oras, kahit na gusto nila. Jordan. Pagkapasok ni Lota sa kwarto ay agad siyang sumubsob sa mga bisig ni Jordan. Tinulak siya ni Jordan palayo at nagpaliwanag, Lota, makinig ka sa akin. Wala akong choice kundi pumayag sa hiling nila. Hindi ako pwedeng makipagtalik sa'yo. Hindi patas sa'yo dahil hindi kita gusto. At hindi kita pakakasalan sa hinaharap. Si Loren at Victoria lang ang asawa ko. Bagamat hindi sila mula sa isa sa mga lihim na pamilya, sila ay lubhang marangal na mga babae. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Lota. Siya ang banal na dalaga ng Switzerland, ngunit hindi man lang siya kwalipikadong maging isang third party. Si Lota ay maganda, may magandang figura at may magandang karakter. Kung si Jordan ay isang playboy, sa mataas na katayuan sa mundong ito, hindi mahalaga kung magpakasal siya sa ibang babae. Bukod dito, kung ikinasal si Jordan kay Lota at ang kanilang mga pamilya ay naging biyenan, sila ay magiging pangalawa lamang sa mga pamilyang Rong at Jeng. Gayunpaman, kailangang isaalang-alang ni Jordan ang damdamin ni Loren at Victoria. Babae sila na may puri at dignidad at malamang hindi nila tatanggapin si Jordan na magkaroon ng ibang asawa. Higit pa rito, palaging tinuturing ni Jordan si Lota na parang isang nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Lota, ngunit ang halimuyak dito ay nagpapangyari sa mga tao na magkaroon ng pag-ibig. Mayroon ka bang paraan upang ma-neutralize ang mga epekto? Umiling si Jordan. Hindi maintindihan ni Lota. Kung gayon kailangan ba nating magtiis ng 24 na oras? Jordan, alam kong malakas ang loob mo, ngunit kahit na baka hindi mo ito makayanan. Jordan. Mali ang pagkakaintindi mo. Kahit sa lakas ng loob ko, natatakot ako na hindi ko na kayang hawakan ka pagkalipas lang ng isang oras. Kung mananatili talaga tayo dito ng isang buong araw at gabi, malamang na mag-ikot tayo. Hehehe, nahihiyang humagikik si Lota. Kinuha ni Jordan ang isang box sa kanyang bulsa at binuksan iyon. May iba't ibang kulay na tableta sa loob. Sabi ni Jordan, may gamot ako. Pagkatapos inumin, matutulog ka na agad. Maaari itong tumagal ng 24 oras. Narito ang isang tableta para sa bawat isa sa atin. Pagkatapos uminom ng gamot, matutulog lang tayo ng 24 oras. Noon lang naunawaan ni Lota kung bakit nagkusa si Jordan na pahabain ang 12 oras ni Chairman Rong hanggang 24 na oras. Hindi dahil gusto niyang makasama siya ng mas maraming oras, ngunit ang gamot ay tumagal ng 24 na oras. Bagamat dalaga si Lota, mayroon na siyang nagustuhan ngayon at ito'y inaabangan niya. She was very disappointed matapos marinig ang plano ni Jordan. Sabi ni Lota, nakatingin sa ibaba. Nang makita ang dismayadong ekspresyon ni Lota, hinawakan ni Jordan ang kamay niya at sinabing, I'm sorry Lota. You're definitely great beauty who can down an entire nation. I'm very attracted to you. Kung ito ang pangalawang kapatid ko, kahit hindi kanya pinakasalan, siguradong magpapalipas siya ng gabi sa'yo. Pero, hindi ko magagawa yon. First time mo dapat at may gusto din sa'yo. Para sa ex-wife ko na si Hailey, sobrang nagalit ako nung nalaman kong hindi niya first time na iligtas para sa akin. Lota, I want you to be happy in the future. Tumango si Lota. Jordan, napakabuting tao mo. Tinatapik ang ulo ni Lota, ngumiti si Jordan sa kanya. Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Napakalakas ng halimuyak. Kung kakausapin pa kita, malamang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Halika, kumuha tayo ng bawat isa. Lunukin mo. Inabot ni Jordan ang isa sa mga tabletas kay Lota. Gayunpaman, nag-alinlangan si Lota. Jordan, may side effects ba? Hindi naman ako mamamatay pagkatapos uminom ng gamot na to, diba? Napangiti si Jordan sa sobrang inis. Sa tingin mo ba idodroga at papatayin kita? I treat you like my own sister. Bakit kita sasaktan? Gayunpaman, mukhang nag-aalala pa rin si Lota habang hawak niya ang tableta. Nang makita ito, napagtanto ni Jordan na si Lota ay nabubuhay sa ilalim ng kontrol ni Shaun sa nakalipas na 18 taon. Ang kanyang mga magulang ay kontrolado sa loob ng maraming taon.
Tama lang na maging maingat si Lota. Ngumiti si Jordan. Sige, kukunin ko muna. Bantayan mo ako. Nilunok muna ni Jordan ang kanyang tableta. Tingnan mo, okay pa ako. Tanong ni Lota, Jordan, nakaramdam ka ba ng anumang discomfort pagkatapos mong kainin ito? Sumagot si Jordan, wala. Ang tableta na ito ay parang isang normal na tabletang bitamina E. Patuloy na nagtanong si Lota, gigisingin ka ba sa anumang paggalaw pagkatapos mong makatulog? Ngumiti si Jordan. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi gumuho ang kwarto, mananatili kang tulog. Gayunpaman, malalanghap mo pa rin ang halimuyak sa kwartong ito, habang natutulog, baka magkaroon ka ng erotikong panaginip. Haha. Pero hindi mo kailangang mahiya dahil matutulog na rin ako. Wala akong makikita, haha. Patuloy na nagtanong si Lota, ngunit sa isang buong 24 na oras hindi ba kailangan nating gumamit ng palikuran? Si Jordan ay lalong inaantok. Ito hindi mo kailangang mag-alala. Nagkabisa ang gamot ni Jordan at bumagsak siya sa lupa. Jordan. Patuloy na niyugyog ni Lota si Jordan, ngunit mahimbing itong natutulog at walang reaksyon. Napakabilis ng pil na ito. Napabuntong hininga si Lota. Tiningnan niya ang tableta sa kanyang kamay, ngunit hindi ito inilagay sa kanyang bibig. Makalipas ang 24 na oras. Dahan-dahang iminulat ni Jordan ang kanyang mga mata. Napuno pa rin ang nakakaakit na halimuyak ang silid. Nakatulog siya ng 24 oras. Matagal siyang nagmulat ng kanyang mga mata at nakitang malinaw ang lahat. Jordan, gising ka na. Nakita niya si Lota na nakatayo sa tabi niya at masigla. Lota. Dahan-dahang umupo si Jordan mula sa sahig. Hindi ko inaasahan na mas maaga kang nagising kaysa sa akin. Ayos ka lang ba? Nakaramdam ka ba ng discomfort pagkatapos uminom ng gamot? Umiling si Lota. Napaka-cute niya sa kanyang kambal na nakapusod. Walang discomfort. Napakamagaling ako. Buti naman at ayos ka na. Kagigising lang ni Jordan. Nanghina ang kanyang mga paa at kailangan niyang gumamit ng maraming pagsisikap para dahan-dahang tumayo. At sa sandaling tumayo siya, naramdaman niyang nanlalambot ang kanyang mga paa. Hindi siya makatayo ng tuluyan at muntik na siyang matumba. Jordan, mag-ingat ka. Sa kabutihang palad, nahawakan ni Lota si Jordan sa oras. Medyo nahiya si Jordan. Tumanda na ba siya? In mere 24 hours without food and he already so weak. Sinabi ni Jordan, ang malaswang lugar na ito ay naging dahilan upang magkaroon ako ng maraming erotikong panaginip. Umalis tayo rito ng mabilis. Okay. Sabay na lumabas ng kwarto sina Jordan at Lota. May ilang lalaki na nakatayo sa labas. Naging very vigilant si Jordan. Naisip niya na baka mga tauhan sila ni Shaun. Mr. Jordan. Agad namang yumuko ang mga lalaki nang may paggalang kay Jordan. Tiningnan silang mabuti ni Jordan at napagtanto na sila ay mga subordinates sa ilalim ng pamilya Steele. Pinadala ka ba ni Lolo dito? Tanong ni Jordan. Sumagot ang unang lalaki. Inayos ni Mr. Steele na pumunta tayo at protektahan ang mga skimid. Ngumiti si Jordan kay Lota. Mukhang sinang-ayunan ito ni Chairman Rong at ng iba pa. Masayang tumango si Lota. Dali-dali namang pumunta sa sala ang dalawa. Nakita nila na ang Steeles at skimids na lang ang natira. Nagsibalikan na ang iba. Lolo, nasaan si Chairman Rong at ang iba pa? Tanong ni Jordan. Ngumiti si Charleston sa kanilang dalawa. Umalis silang lahat pagkatapos ninyong dalawa sa kwarto ng 12 oras. Lumapit si Tom at sinabing, Jordan, pamilya na tayo mula ngayon. Ibibigay sa iyo ang negosyo ng pamilya Skmid sa hinaharap. Mabilis na sinabi ni Jordan, hindi. Wala akong anumang lihim na motibo sa pamilya Skmid. Anyway, nakatulog ako sa nakalipas na 24 na oras kasama si Lota. Walang nangyari sa pagitan namin. Nagulat ang mga Skmid. Ano? Lota, totoo ba yon? Tumango si Lota. Napabuntong hininga si Tom. Say, mukhang hindi pinalad ang pamilya natin na magkaroon ng manugang na katulad ni Jordan. Mabilis na sinabi ni Jordan, Tito, huwag mong sabihin yon. Bagamat hindi kami maaaring maging mag-asawa ni Lota, maaari kaming maging magkaibigan. Tutulungan ko ang iyong pamilya sa anumang bagay. Nagpapasalamat si Tom, salamat, Jordan.
Kahit ano paman, iniligtas mo ang aming buhay. Isa kang mahusay na benefactor sa aming pamilya. Napagpasyahan kong ibigay sa iyo ang Quantum Invisibility Cloak na sinasaliksik ng aming pamilya. Sana ay makatulong ito sa iyo. Quantum Invisibility Cloak. Ito ay gagawing invisible siya pagkatapos suotin ito. Tuwang-tuwa si Jordan. Salamat, Uncle. Pagkatapos nito, nag-ayos ang mga skimid ng isang marangyang piging para sa Jordan. Kinaumagahan, nagpaalam si Jordan sa mga skimid. Lota, ang pagpupulong na ito ay inubos ng maraming oras ko. Kailangan kong umuwi para makasama ang aking mga asawa. Nag-atubili si Lota na makitang umalis si Jordan. Pupunta ka pa ba sa Switzerland para bisitahin ako? Ngumiti si Jordan at sinabing, syempre, medyo marupok pa rin ang mga magulang mo. Kailangan mong kunin at pamahalaan ang pananaliksik ng iyong pamilya. Kailangan mong magtrabaho ng husto. Mariing tumango si Lota. Tiningnan ni Jordan ang determinadong tingin ni Lota at napagtanto niyang biglang nag-mature ang batang babae na ito. Samantala, sa parking lot ng Hurich Building sa kabisera, isang magandang babae ang nagmamaneho ng pulang Porsche. Ipinarada niya ang kotse ng maganda at mahusay. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan at bumagsak ang matataas na takong niya sa lupa, nakatawag ng atensyon ng lahat ang mahahabang binti niya. Kaswal niyang ginulo ang kanyang buhok dahilan para mapatulala ang isang lalaki na kakapark lang sa tabi niya. Damn, ang ganda talaga ng babaeng ito. Para siyang magandang si. Hindi napigilan ng lalaki na magpanta siya. Gusto niyang sumugod at hingin ang numero nito. Ang kagandahang ito ay walang iba kundi ang dating numero 1 na si Beauty, si Victoria Clark. Dumating si Victoria para magtrabaho sa Uber Eats na nasa ilalim ng A Corporation. Ang gusaling ito ay punong tanggapan ng Uber Eats sa kabisera. I click. Nilock ni Victoria ang sasakyan at naglakad palayo na nakasuot ng puting suit. Hello. Lakas loob ng lalaking kakapark lang sa tabi niya at binati siya. Anong problema? Tanong ni Victoria. Napatingin ang lalaki sa mukha ni Victoria at napagtanto niyang napakaganda niya talaga. Lalo siyang nakaramdam ng kaba. Beauty, pwede ko bang makuha ang number mo? Malamig na sagot ni Victoria, sorry, I'm married. With that, lumayo siya. So cool. I wonder kung sino ang asawa niya. Napakahusay na babae. Isang gabi lang kasama niya at mamamatay akong masaya. Ang lalaki ay infatuated kay Victoria. Sa sandaling ito, may isa pang babae sa parking lot na palihim na nakatingin sa direksyon nila. Si Victoria Clark yan. Pangit at mapurol ang babaeng ito. Asawa iyon ni Sean, si Clara. Pagdating niya sa kabisera, nabalitaan na niya ang tungkol sa dalawang asawa ni Jordan dito. Ang isa ay si Lauren mula sa pamilya Howard sa kabisera, at ang isa ay si Victoria Clark. Si Lauren ay mula sa pamilya Howard at hindi madaling pakitunguhan. Tungkol naman kay Victoria, ang kanyang bayan ay Houston. Wala siyang masyadong kamag-anak o kaibigan dito. Kaya naman, nagpasya si Clara na puntiryahin muna si Victoria. Naghanda na siya ng bagong aksesory na makakakontrol sa isip ng isang tao. Gusto niyang sakupin ang katawan ni Victoria. Makalipas ang isang oras. Tinapos ni Victoria ang kanyang work meeting at pumunta sa banyo. Hello, Emma. Clark. Hello, Emma. Clark. Binati ng lahat ng empleyado si Victoria habang dumaraan. Si Victoria ay bumalik sa kanyang dating buhay bilang isang CA. Siya ay isang malakas na babae at ang corporate world ay ang kanyang natural na kapaligiran. Hindi siya nababagay na maging isang stay-at-home wife. Pagdating pa lang niya sa washroom, tumama ang isang mop sa high heels ni Victoria. Naku, pasensya na. Pasensya na. Nadumihan ko ang sapatos mo. Hayaan mo akong punasan para sa'yo. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagpupunas ng sahig. Humingi siya ng tawad. Sinulyapan siya ni Victoria at napagtanto niyang medyo pangit ang babae. Hindi pa niya nakita ang babaeng ito. Hindi. Ayos lang. Mabilis siyang pinigilan ni Victoria sa pagpupunas ng kanyang sapatos at nagtanong, ikaw ba ang bagong tagapaglinis? Sumagot ang kabilang partido, ako ay kapalit. Ang aking pinsan ay dapat na narito, ngunit siya ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon at hiniling sa akin na takpan siya. Oh. Hindi na masyadong nag-isip si Victoria. Pwede ka munang umalis.
Tumango ang babae. Sige, medyo mabaho ang banyong ito. Magwiwisik ako ng pabango para hindi masyadong maamoy. With that, naglabas ang middle-aged na babae ng spray bottle na walang logo at inispray kay Victoria. Hoy, tingnan mo kung saan ka nagsaspray. Mabilis na umatras si Victoria. I'm sorry. Inispray ko ang buong mukha mo. Hindi ko sinasadya. Humingi muli ng paumanhin ang medyo may edad na babae. Kumunot ang noo ni Victoria. Nang makitang pangit ang babae at marumi ang pananamit, alam niyang hindi siya dapat magkaroon ng magaan na buhay, kaya't hindi na siya nagkagulo. Kalimutan mo na. Lumabas ka na. CJ. Lumakad patungo sa pinto ang nasa katanghaliang gulang na babae dala ang kanyang mop. Bigla siyang lumingon at tumingin ulit kay Victoria. Nakakailang hakbang pa lang si Victoria nang mahimatay siya sa lupa. Hehe, Victoria Clark. Ita, with that face and that figure, she's truly beautiful, eh? She's really amazing. Young lady, tough luck. Don't blame me for hurting you. Who asked you to be Jordan's wife? Ang pangit at nakakakilabot na middle-aged na babae pala ay ang asawa ni Shawn na si Clara. Nakatayo sa harap ni Victoria, hinangaan niya ang side profile ng nakababatang babae. Dahil sa kagandahan at figura niya, nanabik si Clara na angkinin siya. Ipinanganak si Clara sa isang mahirap na nayon sa bundok. Kasabay ng katotohanan na ang kanyang pamilya ay umasa sa malilim na pamamaraan ng pangkukulam upang mabuhay sa mga henerasyon, siya ay nakatadhana na manatiling nakatago sa madilim na sulok. Hindi niya magawang tumingin sa salamin at magbihis tulad ng ibang maliliit na babae. Sa huli, babae rin si Clara. Sinong babae sa mundo ang hindi gustong maging maganda? Nang makita niya ang isang babaeng may magandang figura at mukha tulad ni Victoria, si Clara ay labis na nagsiselos at gustong maging katulad niya. Sa lalong madaling panahon, makakamit niya ito. Mabilis na naglabas si Clara ng isang tumpok ng mga sinaunang accessories mula sa kanyang bulsa, kasama ang Zybeads. Inilagay niya ang mga sinaunang accessories na ito kay Victoria. Ang mga aksesori na ito ay hindi lamang mga sorcery artifact, ngunit naglalaman din ng pinaka-advanced na teknolohiya. Bukod dito, ito ang unang Diyos na tumulong sa kanila na pagsamahin ang kanilang mga pamamaraan ng pangkukulam sa advanced na teknolohiya. Matapos ang lahat ay hindi na nagpatagal si Clara. Agad siyang lumabas ng building. Makalipas ang 3 minuto, pumasok ang isang babaeng empleyado para gumamit ng palikuran. Nang bigla niyang makita si Victoria na nakahandusay sa lupa, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nga. Clark. Nga. Clark, kumusta na? Help? Nga. Clark ay nahimatay. Makalipas ang 15 minuto. Dumating si Clara sa Four Seasons Hotel at nag-book ng single room. Pagkapasok sa kwarto ay agad na nilock ni Clara ang pinto, pinatay ang mga ilaw at hinawi ang mga kortina. Madilim ang kwarto. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang aparato na maaaring kontrolin ang utak ni Victoria at inilagay ito sa kanyang ulo. I click. Pinindot ni Clara ang isang buton. Kasabay nito, biglang nagmulat ng mata si Victoria na wala pa ring malay sa office building. Narito na ang ambulansya. Tulungan si Emma. Clark na pumasok sa ambulansya. Nang makita nilang biglang nawalan ng malay si Victoria at hindi na muling nabuhayan, nabalisa ang mga empleyado at agad na tumawag ng ambulansya. Ngunit biglang nagising si Victoria sa sandaling ito. Gising na si Emma. Clark. Nga. Clark, okay ka lang? Binuksan ni Victoria ang kanyang mga mata at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kadalasan, neutral ang ekspresyon ni Victoria kapag may kinalaman sa kanyang mga empleyado. Pero ngayon, may kakaibang titig sa mga mata niya. Ito ay dahil ang katawan ni Victoria ay nasa ilalim na ng kontrol ni Clara. Ayos lang ako. Habang nanonood ang kanyang mga empleyado, tumayo si Victoria mula sa sofa at muling pumasok sa washroom. Nga. Clark, saan ka pupunta? Bakit hindi ka pumunta sa ospital para magpa-check up? Mas mahusay na ligtas kaysa sa sorry. Hindi sila pinansin ni Victoria. Sa halip, dumiretso siya sa salamin sa banyo. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, nagbigay ng napakatamis na ngiti si Victoria. Oh my God, ang ganda ko. Pinuri ni Victoria ang sarili sa salamin.
Walang imik ang mga empleyado. Ngunit mabilis silang nakabawi at nagsimulang manghimasok kay Victoria. Siyempre, si Emma Clark ang numero 1 kagandahan sa kabisera. Hindi lang ang kabisera. Si Emma Clark ang numero 1 kagandahan sa buong Ilyes. Pero kahit na nambobola nila siya, naguguluhan din sila. Si Emma Clark ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa kanyang mga kakayahan at bihirang nag-aalala tungkol sa kanyang hitsura. Ano ang mali sa kanya ngayon? Siyempre, hindi nila alam na ang Victoria na nasa harapan nila ay isa pala talagang pangit na middle-aged na babae, Clara. Matapos tingnan ang sarili sa salamin ng mahabang panahon at ubiling tumalikod si Clara. Nang makitang aalis na si Victoria, agad na nagtanong ang mga empleyado, Inea. Clark, saan ka pupunta? Mukhang inis si Clara. Bakit? Kailangan ko bang isumbong sa'yo kung saan ako pupunta? Hindi, siyempre hindi. Paumanhin, Inea. Clark. Magmaneho ng ligtas. Agad namang humingi ng tawad ang mga empleyado. Drive. May kotse ako. Oh, right, that Porsche. Kasalukuyang kinokontrol ni Clara ang katawan ni Victoria, ngunit hindi niya taglay ang kanyang mga alaala, kaya wala siyang alam tungkol sa kanya. Pagpasok sa elevator, pinindot niya ang buton para sa underground parking lot. Pagkatapos niyang kunin ang mga susi ng kotse, nakita niya ang pulang Porsche. Nagkataon na nandoon din ang lalaking pumarada sa tabi niya. Nang makita muli ng lalaki si Victoria, tuwang-tuwa siya. Yo, Beauty, we met twice over such short period. We're really fated. Medyo masungit ako ngayon lang. Actually, ayos lang kung may asawa ka. Wala naman akong ulterior motive. Gusto lang kitang maging kaibigan. I wonder what you do for a living. May plano ka bang maging internet celebrity? I can groom you. Pinalaki ni Clara ang lalaki. Babae siya at madaling makita na nililigawan siya ng lalaking ito dahil gusto niya itong matulog. Pagbalik sa kanya, umiti siya. Sayang naman at hindi kita type. Kung hindi, may one night stand ako sa'yo. With that, binuksan niya ang pinto ng kotse at pumasok. Napatulala ang lalaki. Ibang-iba ang ugali ng babaeng ito kumpara noong nakilala niya ito kanina. May chance ako. Tuwang-tuwa ang lalaki. Mabilis siyang tumayo sa harap ng sasakyan ni Victoria at sinabing, Beauty, sandali lang. Sabihin mo sa akin kung anong klaseng lalaki ang gusto mo. Kaya kong magbago. Napaka-versatile ko. Kung hindi, sabihin mo lang kung anong klaseng lalaki ang gusto mo. Maipapakilala ko sa iyo ang kapatid ko. Pinaandar na ni Clara ang sasakyan. Napatingin siya sa malandi na lalaking nakatayo sa harap ng sasakyan at mini siya ng masama. Tinapakan niya ang accelerator. Bang! Hinampas ni Clara ang lalaki sa isang post sa parking lot. Yare! Dumura ang lalaki ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Hindi man lang siya kumurap habang pinaandar niya ang sasakyan palabas ng parking lot. Siya ay patungo sa bagong tahanan ni Jordan sa West Villa District. Jordan, hindi ako makakauwi dahil sa'yo. Ngayon, kailangan kong sirain ang iyong pamilya. Si Jordan ay isang Diyos. Ibinili ni Sean na hindi maaaring patayin ni Clara si Jordan dahil kapaki-pakinabang pa rin siya sa kanila. Gayunpaman, labis silang nasaktan ni Jordan. Kailangang maghiganti ni Clara. Kaya naman, binalak ni Clara na gamitin ang katawan ni Victoria para patayin si Lauren. Hehe, ang iyong unang asawa ang pumatay sa iyong pangalawang asawa. Ito ay magiging lubhang kawili-wili. Bumili si Clara, walang pakialam sa pulang ilaw. Hindi nagtagal, nakarating siya sa West Villa District. Sa sandaling ito, natututo si Lauren kung paano maghanda ng Japanese cuisine sa bahay. Victoria, ang aga mong nakabalik ngayon? You're in for a treat. Just made some Japanese dishes. Let me serve them to you now. Naka-apron si Lauren. Bagamat simple lang ang suot niya, nagpalabas pa rin siya ng eleganteng vibe. Biglang naglakad si Victoria papunta kay Lauren at sinampal. Smack! Sinampal ni Clara ang mukha ni Lauren. Tuluyan nang nahuli si Lauren. Natigilan si Lauren. Victoria, bakit mo ako sinaktan? Galit na sabi ni Clara, you wigise. How dare you snatch a man? Are you worthy to be in this house?
Hinawakan ni Loren ang pisngi niya, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkaganito si Victoria. Mula nang magkasama silang dalawa sa bagong bahay na ito, naging maayos na ang kanilang pakikitungo. Nag-uusat sila hanggang hating gabi araw-araw, at naging mas malapit pa sila kaysa sa biolohikal na magkapatid. Malungkot na sinabi ni Loren, Victoria, may nagawa ba akong mali at nasaktan ka? Ngumuso si Clara. Siyempre nasaktan mo ako. Ako ang nag-iisang asawa ni Jordan. Papatayin kita ngayon at tuluyang mawala sa mundong ito. With that, inabot ni Clara ang isang kutsilyo sa kitchen counter. Nagpanik si Loren. Alam niya na si Victoria ay may ilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung mag-away silang dalawa, siguradong hindi siya matatalo ni Loren. Punta ka sa impyerno, Yijie. Sasaksakin na sana ni Clara si Loren ng kutsilyo. Matapos mamatay si Loren at bumalik si Jordan para lang makita ang bangkay nito, siguradong iyak siya ng pait. Ito ang gusto ni Clara. Gayunpaman, sa pag-angat niya ng kanyang kamay, isang berdeng iPhone ang nabasag sa pulso ni Clara. Bagamat may ilang kasanayan sa pakikipaglaban si Victoria, siya ay payat na babae at mahina ang pulso. Nang tumama ang telepono sa kanyang pulso, agad niyang binitawan ang kutsilyo. Agad namang lumingon si Clara at nakita ang isang lalaki na medyo kamukha ni Loren. Brad! Iyon ay ang nakababatang kapatid ni Loren, si Brad. Inanyayahan ni Loren si Brad na sumama sa kanya upang kumain ng tanghalian. Pagdating pa lang niya ay nakita niyang sinusubukang saksakin ng kutsilyo ni Victoria si Loren, kaya mabilis niyang ibinato ang phone niya sa kamay nito. Galit na galit si Brad. Victoria! Pumayag ka na makipag-asawa sa kapatid ko. Ngayon, babalik ka sa iyong salita. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makibahagi ng asawa sa isang babae ng pamilya Howard? Tignan mo ang sarili mong background. Dapat kang magpapasalamat magpakailanman na handang ibahagi ng kapatid ko ang asawa niya sa iyo. Ngunit ngayon, sinusubukan mong patayin ang kapatid ko gamit ang kutsilyo. Nagmamadaling tumakbo si Loren sa likod ni Brad. Victoria, kanina lang tumawag si Jordan. Babalik siya agad. Kung may bumabagabag sa iyo, hintayin muna natin siyang bumalik, okay, pakiusap ni Loren. Babalik si Jordan. Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Dahil malapit nang bumalik si Jordan, kailangan niyang gawin siyang mabilis. Muli niyang dinampot ang kutsilyo at sinugod si Loren. Ile, naglakas loob ka pa ring magpatuloy sa pag-atake. Malamig na umuso si Brad. Ganap na gumaling na ang mga binti ko. Pero kahit napilayan pa ako, ang pakikitungo sa babaeng tulad mo ay larong bata pa rin para sa akin. Victoria, huwag. Isipin mo lang iyon dahil kaya mong kumilos ng may katapangan dahil lang sa alam mo ang ilang kasanayan sa pakikipaglaban. May pakialam kaya si Clara sa isang binata na nasa early 20. Sumunod siya at sinaksak siya. Bang! Smack! Si Brad ay talagang isang taong lumaki sa militar. Tinanggal niya ang kutsilyo ni Clara at sinipa siya. Huwag mong sasaktan si Victoria. Binalaan ni Loren si Brad. Mumuso si Brad. Victoria, alam mo ba ang pagkakaiba natin ngayon? Let me tell you, if you dare to mess around again, kahit babae ka ni Jordan, hindi kita bibitawan ng madali. Galit na galit si Clara. Masyadong kasuklam-suklam ang binatang ito. Hindi lang siya nakaharang sa engranding plano niya, sinipa pa niya. Reckless brat, dahil gusto mong mamatay ngayon, tutuparin ko ang wish mo. Isang masamang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Clara. Neo. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng yaw ng pusa sa silid. Hinawakan ni Clara ang pusa. Nagkatinginan si Brad at ang pusa sa mata. Pakiramdam ni Brad ay inatake siya. May nag-aapoy na sakit sa kanyang mga mata at nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam. Ay hindi. Ngunit huli na. Hinahawakan ng pusa, kumapit si Brad sa kanyang leg. Hindi siya makahinga. Brad! Nang makita ito ni Loren, laking gulat niya. Kanina pa siya tinangka ni Victoria na saksakin ng kutsilyo. Ito ay nakalilito, ngunit maaaring mayroon pa ring ilang uri ng lohikal na paliwanag. Ngunit walang paraan upang ipaliwanag ang eksenang ito. Si Victoria ay isang ordinaryong babae lamang. Sa karamihan, alam niya ang isang maliit na taekwondo. Ngunit hindi siya kailanman nakisali sa okultismo. Ay hindi. Napagtanto ni Loren na may malaking problema ngayon at agad na sumigaw, tulong. Tulong.
Alam ni Loren na siguradong magdadala si Brad ng mga bodyguard kaya napasigaw siya. Nang marinig ang kanyang paghingi ng tulong, agad na pumasok ang dalawang matangkad na lalaki. Mr. Brad! Mr. Brad, anong problema? Nakita ng dalawang bodyguard na napahawak si Brad sa kanyang leg, ang kanyang ekspresyon ay mabangis at sa paghihirap. Wala silang ideya na may sumasakal sa kanya. Itinuro ni Brad si Victoria na namumula ang mukha. Patayin mo siya. Hindi. Sigaw ni Loren. Gayunpaman, nakikinig lang kay Brad ang dalawang bodyguard. Nang marinig ang bilin ng kanilang amo, agad na inilabas ng dalawang bodyguard ang kanilang mga baril at tinutukan si Clara. Essie, anong nangyayari? May mga baril. Nagulat si Clara. Hindi niya inaasahan na may mga baril sa maaliwalas na tahanan ni Jordan kasama ang dalawang asawa nito. Gusto pa niyang gamitin ang katawan ni Victoria, kaya hindi niya ito hinayaang mamatay. Bang! Isang putok ang nagpaputok. Gumulong si Clara sa lupa at iniwasan ito, binitawan ang pusa. Sa sandaling binitawan ni Clara ang pusa, hindi na nakaramdam ng pagkahilo si Brad. Sinubukan ni Clara na tumakas. Nang malapit nang magpaputok sa kanya ang bodyguard, muling sumigaw si Loren, "Huwag mo siyang patayin." Dahil ayos na siya ngayon at nang makitang tatakas na rin si Victoria, inutusan ni Brad ang kanyang bodyguard. Tumigil ka. Mabilis na umalis si Clara. Napatingin si Brad sa pusa sa takot. Hindi pa siya natakot ng ganito sa buhay niya. Loren, saan natutunan ni Victoria ang masamang pamamaraan na ito? Tanong ni Brad. Umiling si Loren. Hindi ko alam. Feeling ko hindi siya ang Victoria na kilala ko. Kailangan kong tawagan si Jordan ngayon. Tinawagan ni Loren si Jordan. Nakasakay si Jordan sa Zephyr 3. Nang makitang si Loren yon, masayang sumagot si Jordan, "Mahal, na-miss mo ba ako? Lumilipad ako sa kabisera at makakarating na ako sa 1 oras. Maghanda ka ng pagkain at hintayin mo ako." Nag-aalalang sagot ni Loren, "Hubby, may nangyaring masama. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Victoria kanina. Bumalik siya at sinubukan akong patayin gamit ang kutsilyo. Buti na lang at narito si Brad at pinigilan niya siya. Gayunpaman, gumamit siya ng ilang uri ng masamang pamamaraan para sakalin ang isang pusa na naging dahilan upang halos malagutan ng hininga si Brad." Laking gulat ni Jordan nang marinig niya ito kaya nabitawan niya ang kanyang telepono. Nagulat na si Jordan nang mabalitaan niyang gustong patayin ni Victoria si Loren gamit ang kutsilyo. Nang marinig niya ang pamilyar na paraan ng paggamit ng pusa para sakalin ang isang tao hanggang mamatay, nanginginig si Jordan sa takot. Ito ang paraan ng mga handlay. "Damn you, handlays! How dare you touch my wife?" Hindi niya akalain na pupunta agad sa VIA si Shaun at ang kanyang asawa at itarget ang kanyang mga asawa sa ganoong kabihasnang pamamaraan ng makatakas sa Switzerland. Kinuha muli ni Jordan ang kanyang telepono. Agad na sinabi ni Jordan kay Loren, "Loren, manatili sa bahay at huwag pumunta saan man. Mula ngayon, kailangan mong maging maingat sa sinuman sa paligid mo, maging sa pamilya. Babalik ako at haharapin ito kaagad." Pagkatapos ibaba ang tawag, sumigaw si Jordan, lumipad ng buong bilis. Hindi siya makapag-aksaya ng 1 segundo. Sina Jordan at Victoria ay may mahabang kasaysayan na magkasama. Ayaw niyang makitang may mangyari kay Victoria. Lalo na't napanaginipan ni Jordan na mabaril si Victoria. Kung si Jordan ay isang Diyos, ang kanyang mga pangarap ay matutupad. "Victoria, kahit anong mangyari sa'yo." Pinagsalikop ni Jordan ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Matapos magmaneho si Clara palayo sa West Villa District, binilisan niya ang highway. "Damn it, hindi ko nagawang patayin si Loren." Binalak ni Clara na gamitin ang katawan ni Victoria para patayin si Loren. Sa ganitong paraan, sa pag-uwi ni Jordan, makikita niya na ang isa sa kanyang mga asawa ay namatay habang ang isa ay isang mamamatay tao. Sapat na yon para masira ang sinumang lalaki. Habang nagmamaneho si Clara, naisip niya sa kanyang sarili, malapit nang babalik si Jordan. Bago siya bumalik, kailangan kong gamitin ang katawan ni Victoria para may gawin. Hehe, bakit hindi ako pumatay ng tao para masaya at gawing mamamatay tao si Victoria? Si Clara ay nagmamaneho ng napakabilis. Nagpasya siyang gamitin ang kotse na ito para patayin ang isang maswerteng bystander. Vroom vroom vroom. Nagkataon, sa sandaling ito, isang lalaking may tatoo ang mabilis na dumaan sakay ng isang Harley Davidson bike.
Napakayabang ng binata na ito. May traffic light sa harap niya. Pulang-pula lang ito pero hindi siya huminto dahil kumpiyansa siyang mabilis na madaanan ang junction bago tumawid ang mga pedestrian. Siya ang isa. Napatingin si Clara sa biker at agad na napagdesisyonan na siya ang maswerte. Gusto niyang bumangga sa kanya at patayin. Si Clara ay may isang nakababatang kapatid na babae na pinatay ng isang nakamotorsiklo sa kanayunan noong siya ay napakabata. Noong panahong iyon, walang mga kamera sa kanayunan, kaya hindi nila malaman kung sino ang mamamatay tao. Sa makatuwid, kinasusuklaman ni Clara ang mga nagbibisikleta na nag-rev ng kanilang mga bisikleta at kumilos ng mayabang. Hahaha, ako ang pinakagwapo. Napaka-narcissistic ng batang biker. Laking gulat niya nang biglang sumugod sa kanya ang isang pulang Porsche sa mas mabilis na bilis. Bang! Bumagsak. Ang Porsche ay bumagsak ng diretsyo sa Harley Davidson. Habang ang dalawang sasakyan ay gumagalaw sa napakabilis, ang biker ay pinalipad sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Walang suot na helmet ang lalaki. Nauntog ang ulo niya sa lupa at namatay siya sa lugar. Nagkaroon ng pool ng dugo sa kalsada. Oh my God, nagkaroon ng aksidente. Patay ang lalaking sakay ng motorsiklo. Naramdaman ko na ang idiot na yon ay nakakasira sa paningin. Nagmamaneho ng masungit na motorsiklo at pinaandar ang kanyang makina ng napakalakas. Karapat-dapat siyang mamatay. Dapat maganda ang kakayahan ng batang iyon sa pagbibisikleta. Paano siya nabangga sa kotse? Babae ang driver, di ba? Nagkataon lang na traffic junction ito at maraming tao sa paligid. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Clara. Kahit na siya ay pumatay ng isang tao, hindi siya nagpanik. Sa halip may ngiti sa labi. Naglakad pa siya patungo sa bangkay ng lalaki. Matapos makumpirma na patay na siya, lumalim ang ngiti nito. Napakabuti. Nakapatay si Victoria at napakaraming saksi. Jordan, kahit gaano ka pa kayaman, tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Maaaring patayin ni Clara si Victoria, ngunit nadaman niya na ito ay napakadali para kay Jordan. Gusto niyang makita ni Jordan na maging mamamatay tao ang kanyang asawa. Bukod dito, malalaman niya na ang kanyang asawa ay hindi pumatay sa kanyang sariling kagustuhan, ngunit siya ay parurusahan pa rin ng batas at kinasusuklaman ng publiko. Iyon ang magiging pinakamalupit na paraan ng paghihiganti. Dahil sa aksidente, bumagal ang takbo ng mga dumadaang driver at sinira ang kanilang mga bintana para tingnan. Sigaw ni Clara sa mga tao, anong tinitingin-tingin nyo? Bilisan nyo tumawag kayo ng pulis. May napatay ako. Bilisan nyo tumawag kayo ng pulis para arestuhin ako. Wow, ang ganda talaga nitong babaeng driver na ito. Sayang naman. Na-fall out of love ba siya? Parang hindi maganda ang mood niya. Bakit lahat ng dilag ay nakikipagkita sa mga hamak? Dahil sa kagwapuhan ni Victoria at sa pagmamaneho niya ng Porsche, nagkaroon ng mainitang usapan sa mga tao. Marami rin ang naglabas ng kanilang mga telepono para kumuha ng litrato. Sa sandaling ito, isang Mercedes-Benz na 600 ang paparating mula sa kabilang direksyon. Nang mapansin ang nasa backseat na may aksidente, binuksan niya ang bintana at dumungaw sa labas. Nagulat siya sa eksena. Victoria. Ito ay si Russell Miller, ang pinakamayamang tao sa Houston. Nakilala din ng driver si Victoria. Kung tutuusin, muntik na siyang maging asawa ni Russell kanina. Mr. Miller, masama ito. May napatay si Enna Clark sa isang aksidente sa sasakyan. Napakaraming saksi. Ano ang dapat nating gawin? Alam ng driver na malaki ang pakialam ni Russell kay Victoria. Agad na inutusan ni Russell ang driver, dalhin mo si Victoria sa kotse namin. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan ang driver at lumapit kay Clara. Hinawakan siya nito at sinabing, Ina. Clark, huwag kang manatili sa pinangyarihan ng aksidente. Sumama ka sa akin. Kadalasan, ang driver ay hindi maglakas loob na maging matapang na sunggaban si Victoria. Ngunit ito ay isang espesyal na pangyayari, kaya ang driver ay hindi maaaring mag-abala tungkol sa pagiging angkop. Nagulat si Clara. Sino itong taong humila sa kanyang braso? May nakilala ba siyang kakilala? Hindi nagtagal ay hinila ng driver si Clara pasakay sa Mercedes-Benz. Nang makaupo na siya sa likurang upuan, agad na inutusan ni Russell ang driver, magmaneho ka na. Tinanong ni Russell si Clara, Victoria. Anong nangyari sa'yo?
Bakit mo nabangga ang lalaking iyon at pinatay? Alam ni Russell na napakahusay ni Victoria sa pagmamaneho. Malabong aksidente yon. At saka, kahit na aksidente lang talaga, hindi ipagsigawan ni Victoria ang mga salitang iyon sa publiko. Base sa pagkakaintindi ni Russell kay Victoria, malamang na-provoke siya ng lalaking iyon sa kahit anong paraan kaya sinadya niya itong mabangga. Ikaw, Lee. Napatingin si Clara kay Russell. Hindi niya alam kung sino siya, ngunit hindi niya maamin yon. Kailangan niyang kumbinsihin ang lahat na siya si Victoria at malinaw ang kanyang isip. Kung hindi, maaaring makuha ni Jordan. Bentahin ito para maalis si Victoria ng walang Scott. Napabuntong hininga si Russell. Kung alam ko lang na hindi ka magiging masaya kay Jordan, dapat iginiit ko na pakasalan mo ako noon. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Clara. Oh. So itong middle-aged na lalaki ay ex ni Victoria.